Well, sa akin kasi, may, kung i-describe ko talaga siya, selfless. Excuse me. Very selfless. Alam mo yung ganitong klase ng leader. Actually, ito talaga yung dugong Pinoy eh. Ito naman talaga, kung babalikan niyo yung mga history, ang talagang tunay na Pinoy naman, ang uunahin niya talaga yung bayan eh, hindi yung sarili niya. So, ito nga yung sinasabi ko kanina na itong mga anti-Duterte, palagi nilang sinasabi na anong nagawa ni Digong. So, ito yung mga nagawa na ni Digong at hindi maipagkakaila ng lahat ng Pilipino at ng buong mundo na si Rodrigo Duterte, hindi lang siya isang leader o hindi lang siya isang ama. He is a man of his words. Wala siyang sinabi na hindi niya ginawa. Ang nakakasakit lang minsan talaga sa loob kasi is yung reality na after all his sacrifices, ito talaga yung ibinalik sa kanya. Ano na eh, this is already a legacy. This is already a history. No matter what happened, some anti-Duterte will be blinded sa lahat ng achievement. Actually, yung lahat ng achievement at accomplishment ni Tatay Digong, hindi lang niya yung accomplishment. Accomplishment yun ng buong bansa at ng buong mamamayang Pilipino. And, alam mo yung pinapalood natin yung video, no? Very overwhelming ako na parang, hello, sino pang makakagawa nito? Tama ka, kuya. Actually, yan yung lagi kong ginagamit na word. Nakapag-set siya ng standard. That is why, hindi na talaga masisisi ang mamamayang Pilipino na kung mayroong mga susunod pa sa kanya na Pangulo ng Pilipinas, hahanapin at hahanapin yung katulad, hindi man mahigitan, pero kailangan kahit pa paano mapantayan yung serbisyong binigay niya sa taong bayan at sa gobyernong ito. Which unfortunately, hindi nangyayari. Ang isang pinakamasakit pa is, sana pagkakataon na natin yun eh. Alam mo yung sa loob ng 6 na taon, sobrang daming pagsubok ang dumating sa administrasyon niya. Pero lahat yun, hindi man perpekto, pero lahat yun, nagawan talaga niya. Naharap niya sa kabila ng edad niya, sa kabila ng health conditions niya. He was able to perform his job. At the best talaga yung ginawa ni Tatay Digong. But, sa lahat ng mga bumabatikos ngayon sa kanya, hindi niyo po ba nakikita to? O nananatili lang kayong manhid, bulag at bingi sa lahat ng mga magagandang naging epekto ng kanyang liderato? Kasi, alam mo, naiwan tayong, nung umalis kasi si Tatay Digong, naiwan tayong gutom sa pamamalakad na kagaya ng pamamalakad niya. At naniniwala ako na may hihirapan na din yung mga politiko na kapag ang goal lang nila is power. Ito nakikita na natin sa paunti-unti. Ngayon napapakita natin na alam mo yung dating sinasabi na sabi ni Pinoy noon, kayo ang boss ko. Kay Tatay Digong, siya talagang nagpakita noon na hindi siya ang pinakamakapangyarihan sa buong bansa, kundi ang mamamayang Pilipino. And siguro yung last word ko na lang is ganito. If given a chance, actually ako, I never met PRRD. Ever. Personally. But may mga friends ako dyan sa Malacanang na nakasama siya and sila din nagsasabi sa akin at nagsishare sa akin na grabe talaga ang sipag niya. Pero if given a chance, Tatay Digong, hindi man tayo magkaharap o marinig mo man to isang araw, I just want you to know that from the bottom of my heart, I will be forever grateful that one day, sa buhay naming mga Pilipino, naramdaman namin yung isang liderato na may tunay na pagmamahal, malasakit, pagprotekta sa buong bansa at sa buong mamamayang Pilipino saan mang sulok ng mundo. So yun lang. I wish na mas maging malakas ka pa
I wish na makita ka pa namin, makabalik ka pa dito at sana po, Tatay Digong, is maramdaman mo yung aalab ng pagmamahal namin para sa'yo. Kahit hindi mo kami naririnig, hindi mo kami nakikita, dala-dala ka namin sa panalangin at sa puso namin na magiging maayos din po lahat. At nangangako kami na lahat ng sakripisyong ginawa mo para sa amin, sa bansang ito, sa mamamayang Pilipino, sa lahat ng ginawa mo sa amin, dadating ang araw na gaganti at babawi kami para mapatunayan namin sa iyo kung gaano kami nagpapasalamat sa lahat ng sakripisyong ginawa mo para sa amin. Yun lang, kuya. I'm very emotional.